ibigay yung best clap natin at yung pinamanas natin yung papuri sa ating Panginoon. Sabi po sa word ng ating Panginoon, 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for you and my power is made perfect in your weakness. Kung meron po sa atin dito, feel natin may kulang sa atin, ramdam natin na nangihina tayo, wag po natin kalimutan na yung grace ni Lord ay sapat sa atin and yung power niya, siya yung magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. And sabi po nung isang pastor na, without humility, hindi ka makakalapit sa Panginoon. And today, let's just humble ourselves before the Lord. Hayaan natin yung Panginoon siyang mangusap sa atin at siyang magpuno sa atin. Lumapit po tayo sa Panginoon. Wag po tayong mahiya kay Lord. Wag po tayong mahiya na kausapin siya, na sabihin lahat sa Kanya yung gusto nating sabihin, na yung gusto nating ilabas sa Kanya. Wag po tayong mahiya kay Lord na kantahan natin siya. And wag po tayong mahiya kay Lord na ipikit natin yung mga mata natin para lang maramdaman yung Kanyang presensya ngayon.
shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart, and I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. My soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Tayo po ay sandaling pimuko at kausapin natin ang Panginoon sa panalangin sa oras na ito. Sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Damuhan kit. Sasalpan tayo kuking Diyos, sigpang mayupayang tutu, nilalangking banwa at yato. At kang Yesu Kristo, abugtong ng anak, kakyakatamong ginu, lelang ng Espiritu Santo, mibay di aking Birheng Maria, linasay aking utos ng Poncio Pilato, mipakoy aking krus, mete at mikutkutya, sinubli ang mebi aking katlong aldo, ibat karing mete. Mita siya banwa at makaluklukya, danay ning wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin, mi balik yaket, isulip, banalang kumanding mabiye at mete. Maniwala kong yung Espiritu Santo, King Santa Iglesyang makalaganap, akatipunan ding banal, King pangapatawaran ding kasalanan, King pangasublirang miyening katawan, at King biyalan hanggang. Amen.
Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang manahan sa kanila. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat sa mga bata at purihin po natin ang Panginoon sa kanilang pagsamba at pag-aalay ng papuri sa ating Panginoon, no? At meron silang kahilingan sa kanilang awit na ang puso natin ay maging banal na tahanan ng ating Diyos. At nawa ito po yung mangyari sa oras na ito na na-declare sa atin sa pamamagitan ng awit na ito. Napaka halaga na sa oras na ito ang maging sentro ng ating pagsamba sa ating mga puso, walang iba kundi ang ating Panginoon. Tayo po ay dumako sa ilang mga mahalagang malasakit ng ating simbahan sa oras pong ito. Pero bago po yun, magandang umaga po sa inyo. Hello, good morning po. Ayan, at ma-relax tayo habang ating binabati ang ating mga katabi sa oras pong ito. Ayan, at pakitingnan po at para sa ilang mahalagang mga patalastas o pahayag na sasama po natin sa ating panalangin sa umaga pong ito. Ano po? At ito ay hindi lamang mga gawaing pang lokal, hindi pa naman ito ay mga gawaing may kinalaman sa ating kaugnayan sa ating komperensya, no po, na isama natin sa panalangin sa umaga pong ito. Sa darating pong August 5 and 7 o to 7, merong gaganaping National Leaders Congress dun po sa Econipa Resort, Corimao, Ilocos Norte, ano po, para sa ating mga lay leaders, mga national presidents, lay organizations treasurer, finance chairperson, BOT chairpersons, delegate to the 2016 General Conference and Philippine Central Conference Session at mga clergy. No po, ito po ay panawagan ng ating Philippine Central Conference na sa gagawin nilang National Leaders Congress. No po, isama po natin ito sa panalangin. Alam ko, ito po ay mayroong dadalo sa atin dito sa ating distrito dahil nagkakalaga po ito ng 4,500 para tayo ay makadalo ron. Ano po? Kaya kung hindi po tayo makadalo sa ating mga ito po ay panawagan na isama natin itong pambansang pagtitipon na ito ng ating mga leaders, no, at iba't ibang chairperson ng mga pamunuan ng ating iglesia. Na po, at sa August 15 o 14, 15 and 16, yung ating mga laiko ay meron pong National Laity Congress. Gaganapin naman po ito sa Kidapawan, Davao City. No, at ito po ay isang malaki ring pagtitipon ng ating mga laiko at meron din pong dadalo sa ating distrito na makikibahagi dito po sa gawain ito. Kaya bilang bahagi ng ating iglesia sa kabuuan, malaki po yung ating magagawa sa pamamagitan ng ating pagdulog sa ating panalangin. Po, at yung pong ilang mga gawain na ito ay meron tayong mga panglokal at o pang distrito, no po, at pangkomperensya na mga gawain. At isama rin natin yung ating
obispo na ito po ay humingi ng ating panalangin dahil marami po siyang marami silang dinadaluan na mga gawain na po at isa na rito po yung ginagawa nilang caravan sa ating mga institusyon katulad ng WDS at saka yung Union Theological Seminary at yung Aris Memorial College no po at gagawin po nila ito sa August 17 no ito yung inisyatibo ng ating obispo para kapanayamin at magbigay ng tulong sa ating mga estudyante na nag-aaral sa iba't ibang mga institusyon, mapadiakonisa o mga mapapastor. Po, at isama rin po natin sa panalangin yung pong gawain ng ating mga lay servants ministry sa August 29 and 30. Meron pong gawain yung ating mga lay servants ministry na yung pong sa 29 sa Hebron UMC at sa West Pampanga District po, ito ay August 30. Magagawin ito sa Valdez o Miracle UMC. Ito po yung uling bahagi ng ating first quarter activity at from time to time, dahil po yung ating connectional ministry ay matagumpay na nakapag organisa at nakapagplano at meron pong 5 pages na mga gawain sa ating iglesia na ipapaskil po natin para patuloy nating suportahan yan sa ating presensya, sa ating panalangin at sa iba pang mga suporta na kailangan po nating ibigay bilang mga miyembro ng iglesyang ito. At yung iba po rito ay babasahin nyo na lang sa palalagay ko po sa ating bulletin board para yung mga may concern katulad ng mga MYF, meron po sila rito, mga concern, no, at para makapag-participate po sila sa mga plano, mga itinakdang mga gawain ng ating iglesia. At patuloy nating itaas ang ating simbahan sa oras na ito. Tayo po ay sama-samang lumapit sa Panginoon habang inaawit natin itong awit, paghahanda. Dakila at makapangyarihang Diyos, taglay ang aming pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagtatanghal sa iyong dakilang pangalan sa araw na ito, na kung saan sama-sama kaming nagkakatipon sa iyong banal na sanktuaryo upang gawin namin ang nararapat bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang iyong mga anak. Ang ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming itaas sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan,
sa pamamagitan ng aming pagpupuri sa umagang ito. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagpapasalamat dahil Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng napakagandang pagkakataon, oras, panahon, O Diyos, na hakma sa aming sitwasyon, sa aming pangangailangan upang magawa namin ng may kapagtagumpayan ang aming pagsamba sa umagang ito. Salamat, O Diyos, dahil ang lahat ng maaaring magiging adlang upang ibalik namin sa iyo, upang gawin namin ang kahilingan mo para sa amin na kami ay dumalo sa mga pagtitipon katulad ng ginagawa namin sa lugar na ito. O Diyos, ang iyong banal na presensya, ang pangako mo, O Diyos, na kung saan naroon ka, kung saan mayroong pagtitipon, na ikaw ang siyang pinag-uusapan, na ikaw at ang nais mo ang siyang layunin. Kaya Panginoon, kinikilala namin at pinasasalamatan namin na ikaw ay narito kasama namin at hindi magiging o mawawalan ng silbi ang aming pagtitipon sa umagang ito. Naniwala ko, Diyos, na pagkatapos ng gawain sa araw na ito, panibagong lakas, sigla at hamon sa aming mga buhay ang iyong dadalhin sa amin upang makapaglingkod kami sa iyo. O Diyos, narinig mo ang mga malasakit, mga gawain, hindi lamang sa aming local church, kundi pa naman sa kabuuang iglesia, Panginoon, dito po sa aming Philippine Central Conference. Dahil kami ay yung itinayo, itinatag na mayroong kaugnayan sa isa't isa. May malasakitan, O Diyos, at gumagawa ng may pagkakaisa at pagsasama-sama, pagtutulungan. At meron kaming isang adikain na itaas at isulong ang iyong kaharian sa iba't ibang bahagi ng aming bansa, Panginoon, sa iba't ibang mga kaparaanan na inilagay mo sa puso ng aming mga leader. Salamat, O Diyos, dahil napakaganda ng samahan ng mga lupon na ginagamit mo, Panginoon, upang makapagsagawa ng mga pamamaraan na magiging katuwang namin, O Diyos, sa aming pang-araw-araw na gawain. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo ang mga pagtitipon na gagawin ng mga national leaders namin, ang mga laiko namin, Panginoon, na mayroong gawain sa buwan na ito na pang-nasyonal. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay maging lugar upang lalong lumalim ang kanilang puso na nagmamahal, ang kanilang hangarin na patuloy na makapaglingkod sa iyo. At sa pamagitan ng mga pagtitipong ito, Diyos, ikaw ay mangusap, ikaw ay kumatagpo sa bawat makikibahagi, O Diyos, bawat participant ng mga pagtitipon na ito. Dahil naniwala kami, O Diyos, na sa pamagitan ng mga gawain ito, pagbabalik nila sa kanilang mga iglesia lokal o saan mang komperensya na sila ay ginagamit mo, Panginoon, ito ay may babahagi, ito ay dadaloy upang ang lahat ay mabiyayaan sa anumang gagawin mo, Panginoon, at i-reveal mo sa mga leaders namin. Panginoon, tinataas namin ang aming mga obispo, partikular, Panginoon, ang aming obispo sa Manila Episcopal Area, si Bishop Juan, kasama na, Panginoon, si Bishop Torio ng Baguio area, si Bishop Sherry Francisco ng Davao area. Naniwala kami, Panginoon, sa uling taon na mayroon pa sila, Panginoon, upang ang tungkulin ang iniatang mo sa kanilang mga balikat, Panginoon, bilang mga pinakamataas na pinuno ng iglesyang ito, ay magampanan nila ng may katapatan, ng may kapagtagumpayan. At pag dumating, Panginoon, na matapos ang kanilang
termino. Kung ano man ang kalooban mo sa kanilang mga buhay, Panginoon, ang siyang patuloy na magaganap. Panginoon, dinadalangin din namin ang bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoon, sa aming mga gawain. Patuloy naming inaangkin na Ikaw ang Diyos na kasama namin sa umagang ito. Ikaw ang kakatagpo sa bawat puso, sa bawat buhay. Ikaw ang hihipo sa bawat katawan. Mga kapatid namin na hindi namin kasama sa umagang ito, alam mo, O Diyos, ang kadahilanan. Maring meron sa kanila, meron pong karamdaman. O Diyos, patuloy naming idinadalangin sa iyo ang mga kapatid namin ito. At naniwala kami, O Diyos, na Ikaw ang siyang kikilos, Ikaw ang hihipo sa kanilang mga buhay at makakaranas sila ng panibagong lakas at kagalingan sa kanilang katawan. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa lugar na ito, huwag maging dahilan ang anumang sagabal, maging karamdaman, Panginoon, problema na aming kinakarap. Kundi pa naman Ikaw ay nagtagumpay na para sa amin, O Diyos. At naniwala kami, magpapatuloy kang gagawa at kikilos sa buhay ng bawat isa. At ang aming muling pagsasama-sama sa umagang ito sa banal na sakramento ay muling pag-alaala kung gaano kaigting, kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kabisa at makapangyarihan ang pag-ibig na inialay mo sa amin na aming inaalalahaning muli sa umagang ito. Patuloy mo kaming samahan, O Diyos, habang nagpapatuloy po kami sa aming pagsamba sa araw na ito. At walang ibang pangalan, kundi ang pangalan mo, aming Panginoong Yesus, ang siyang maitaas. Sa pangalan mo, ito po ang aming panalangin. Amen. Our Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from Manatili po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Makikita po sa John chapter 6 verse 22 to 35. John chapter 6 verse 22 to 35. Babasahin ko po sa Tagalog. Hinanap ng mga tao si Jesus. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang sumakay sa bangka at umalis.
Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Nakita nilang si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kaloob ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano po ang kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang iyong ama, siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang mananalig sa akin ay hindi na mahuwang kailanman. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng banal na kasulatan.
Okay, salamat sa Panginoon at tayo ay napagpala ng awit na ating narinig sa umagang ito at nakapag-set ng mood natin upang patuloy nating maramdaman, maranasan ng pakikisama ng ating Diyos o ating Panginoon sa umagang ito. At tayo ay narito upang ating sambahin at patuloy nating purihin ang ating Panginoon. No, at sa pamamagitan ng presensya ng kanyang banal na Espiritu at gayon din ng presensya ng bawat isa sa atin. No, at tayo ang nagiging instrumento ng ating Panginoon upang maipaabot at maiatid yung kaniyang layunin, yung kanyang nais sa buhay ng bawat isa. Maring ikaw, kapatid, ang channel o yung daluyan ng mensahe ng Diyos sa umagang ito, sa iyong katabi o sa bawat isa na narito. Dahil maraming kaparaanan ang Diyos na gumagawa sa buhay natin. Kaya naman hindi siya limitado. Tunay na makapangyarihan ng ating Diyos. No, sa ating simbahan, isang paraan na ginagawa ay magkaroon tayo ng focus o yung emphasis sa ating mga ginagawa. No po, at sa uling bahagi ng ating quarter, itong first quarter, ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung paano nating ipamuhay ang ating pananampalataya at angkinin yung mga pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, to live or practice our faith, and at the same time how to claim the promises of God. So, dito sa talatang binasa natin sa umagang ito, naalala ko yung uling sona ng Pangulo na sumabit. Na nakapanood po ba kayo? Ako interesado ata? Meron po bang nakarinig? Yan po, tungkulin natin yan na patuloy nating respeto, igalang yung ating mga leader, no po, dahil yan ang tungkulin natin bilang mga Kristiyano, no, at patuloy nating ipanalangin na gamitin sila ng Diyos dahil sila ang itinalaga niya na mamuno sa atin. At siyempre, ilang uling chapter na to, uling taon ng pamumuno ng ating Pangulo, at maganda na marinig. No, at isa sa nagustuhan ko o yung tawag dito, yung naging sentro, isa sa naging sentro sa kaniyang mga gawain ay yung tawag dito, yung malaking programa tungkol sa pagbibigay tulong sa mga mahirap, no, under sa DSWD. Narinig po ba niya yung 4Ps? Nakalimutan ko ano yung 4Ps. Pantawid, Pamilyang Pilipino program. Yun po. At isa yun sa pinagmalaki, no, ng ating Pangulo. At dahil halos 4 na milyon ata mga Pilipino na ang 4.2 million. Wow, ang dami nun. No, at bagamat maraming tumutuligsa, no po, sa mga programang ito. Pero nakita ko yung marami yung nagpatotoo na natulungan, no po, dito sa isang programang ito. At ito nakita ko, yung abang tinitingnan ko ito,
bagamat napakarami na, subalit marami pa rin yung hindi naaabutan. Na po, ang nagsasabi hindi pa rin sapat. No? Bagamat ginagawa ng ating pamahalaan. No po, nandun pa rin yung punto that people are still seeking. Ito yung sitwasyon, ito yung pangyayari sa ating Panginoon after the feeding of the 5,000. Still, yung mga tao ay patuloy na naghahanap sa ating Panginoon. They are still seeking for Jesus. No, yung sitwasyon at ang wika o yung analisa ng ating Panginoon, sabi niya, ang problema, sabi niya, hinahanap ninyo ko that because nais nyo na sumampalataya sa akin o naniniwala kayo sa akin. But because, sabi niya, kayo ay nabusog o dahil sa mga pagkain na kinain ninyo. At kayo rin ay nasiyahan dun sa mga iba't ibang mga himala na ginagawa ko. Subalit, hindi kayo nakarating. No, yung pagbubulay natin sa umagang ito ay nakasentro sa talata ng o yung statement ng ating Panginoon sa chapter 6 verse 35 na ganito ang kanyang sabi, ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ito yung tugon ng ating Panginoon sa paghahanap ng tao. Sa paghanap ng tao, ito ay tungkol sa bread o sa pagkain. Dito sa talatang ating binasa, makita natin na mayroong pinapakita na mayroong dalawang klase ng pagkain na inahanap o pwedeng mahanap ng tao. Yung una, yung food for the body o yung pagkain sa katawan. Kailangan problema sa pagkain ito, ang dumarating yung panahon, sabi niya, ito ay nasisira. It will not last. Ito ay nai-spoil, nabubulok. At yung pagkain na ito, dito nakatuon, dito nakasentro yung isip ng tao. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At patuloy yung kaniyang paghahanap. Kaya yung usapin tungkol sa gutom at kauhawan, yan ay sitwasyon na mayroon ng tao. Longing for food and longing to be filled o mapuno yung kaniyang kawawan. Dito sa ating talata makita natin na yung paghahanap ng tao ay walang tigil. Itong dahilan kung bakit nasa panahon tayo na napaka-busy ng mundo dahil sa bagay na ito. That people are always on the seeking mood. Hindi sila tumitigil. At dahil hindi sila tumitigil, ang tao ay pagod. Hindi niya nakakamtan
Bagamat walang tigil yung kanyang kapaguran. Ang sabi rito, yung kasapatan, yung kaganapan ay hindi niya nakita. Kaya ang mga tao sabi, they keep coming to Jesus. They keep looking for Jesus. At ito yung sitwasyon kung ang tao sa kanyang paglapit kay Jesus ay isang bahagi ng pagkain lamang ang kanyang tinitingnan. Yung sinasabi ng ating Panginoon, sabi niya, you work for food that spoils. Kung ito ang sentro ng buhay, magiging yung buhay daw ng tao dahil wala siyang tigil, ito rin yung uubos sa lakas ng tao. And as long na yung tao hindi niya maitatama yung tamang pananaw sa mga bagay na kaniyang hinahanap, mananatiling walang umpay yung kanyang ginagawa. But still, there is no satisfaction. Kaya naman, ito yung nakita ng ating Panginoon because people are keep seeking, keep looking. Subalit dahil yung puso nila, ang pag-isip nila ay nakatingin lamang sa mga bagay na panlupa. Kung ano yung makukuha nila sa kanilang physical body. Kaya itong pangalawa, sabi niya, yung work for food that lasts forever. Ito yung sinasabi na food for the inner man o food for the soul. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, do not work for food that spoils, instead work for food that lasts for eternity. Ito yung nais dalin, dito nais dalin ng Panginoon ang mga tao. Dito nais dalin ng Diyos ang bawat isa sa atin sa umagang ito. Na hindi tayo manatili katulad ng mga tao sumusunod sa ating Panginoon na nakatuon lamang yung kanilang pansin, yung kanilang mata, yung kanilang isip, yung kanilang buhay. Those things that spoils o yung mga bagay na nasisira. At dahil dito patuloy yung kanilang paghahanap. Nais ng Diyos dito sa talata ang ating binasa na magkaroon ng tumpak, ng kaganapan, ng tugon, ng solusyon. Kaya mga tao, makita natin, sabi niya, look for food that lasts for eternity. Sabi ng mga tao, how can? Paano? Ano yung gagawin mo? Ano yung milagrong ipakikita mo? Hindi pa rin yung ginawa ni Jesus noong una, hindi pa rin nabuksan ang mga isip, yung paningin ng mga tao. They are still looking for signs. Marami ng signs na ginawa ang Diyos sa buhay ng mga taong ito. Yung mga taong gumaling, yung mga taong nakakita, mga taong kumain dun sa himala ng ating Panginoon, at iba't iba pa na ginawa ng Diyos sa kalagitnaan. But still, their minds
yung patuloy na nakasara at nais buksan ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, look for food that lasts forever. At ang sabi niya rito, I am. Yung salitang I am ay isang salita ng mga Udyo na hindi lamang siya salitang I or am, kundi pa naman ito ay pagiging sensitibo, pagiging maalam, makita, maramdaman, maranasan at maunawaan yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi yan basta nangyayari. Kung bakit ka humihinga pagdating ng umaga, bakit hanggang ngayon meron ka pang lakas at buhay, God has a reason. Meron siyang dahilan, meron siyang layunin, meron siyang plano sa bawat kilo, sa bawat galaw, sa bawat hininga, sa bawat salita na maring lumabas sa iyong bibig o mga bagay na pwedeng pumasok sa iyong katawan at mga bagay na pwedeng makita at mahayag sa iyong buhay, sa buhay ng bawat sa atin. Dahil ito ang kaparaanan ng Diyos to reveal who He is. Sabi niya, I am. Kaya nung tanungin ni Moises ang Diyos, sabi niya, paano kita ipakikilala sa mga Israelita? Sabi niya, I am. Sabihin mo sa kanila, ako nga. O tingnan nila yung mga ginagawa ko sa buhay nila. God o yung Diyos, nais niya na maging aware, maging sensitibo tayo sa mga ginagawa niya sa buhay natin. Iba't ibang mga kababalaghan, iba't ibang mga pagkilos. Kung bakit Methodista ka hanggang ngayon? Kung bakit hanggang ngayon mayroong desire sa puso mo na makinig sa kanyang mga salita? Kung bakit hanggang ngayon meron kang pagdala sa buhay mo na nais mong umakbang sa pananampalataya? O iba't iba pa na mga pagkakataon, mga oportunidad na dumarating sa buhay mo. At this point, sabi ng ating Panginoon, I am the bread of life. Ang sabi ng ating Panginoon, I am the one who sustained life. Ito yung kailangan natin. Idiba ng ating Panginoon yung perspektibo, yung pananaw ng mga tao. Nais ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kapunuan, magkaroon ng kaganapan, magkaroon ng satisfaction sa buhay niya, na hindi ito naibibigay ng mundo, ng pagkaing nasisira. Sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry. He who believes in me will never be thirsty. Anong sabi niya rito? Ang sabi ng ating Panginoon, I am the one who can sustain your life. Sustainability. Ito yung karanasan ng mga taong sa gitna ng mga subok ng buhay. Subalit dahil they move forward, sila ay sumulong at umakbang sila sa akbang ng pananampalataya.
they did not lack anything. Hindi sila nagkulang. Sila yung mga taong dahil naniwala sila at kinikilala nila ang ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, hindi sila natatakot. At sila yung mga taong laging mayroon, laging nahahayag yung pagkilos ng Diyos sa mga sitwasyon na hindi inaasahan. Ito yung karanasan ng babae na widow from Sarepta. Ito yung karanasan ni Pablo. Ito yung karanasan ng mga Israelita. Na despite their disobedience and stubbornness sa ating Diyos, dahil may pangako ang Diyos sa kanila, laging mayroon kahit sa panahon ng wala. Dahil ito ang kahulugan ng sustainable life. Ito yung karanasan ni Pablo. Nasabi niya, even in weakness. That's nothing, hindi walang problema. Because in weakness, dun sa kawalan, then nahahayag yung milagro ng Diyos by His grace. The sufficiency of God's grace ay nahahayag. Ito yung karanasan ng maraming mananampalataya sa panahon natin ngayon. Ito yung karanasan ko. Simula nung ibigay ko ang aking buhay sa Panginoon. Ito yung karanasan ng maraming Kristiyano, maraming manggagawa na tunay at tapat ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag ang sabi ng ating Panginoon ay yan ay susi ng pagkakaroon. Kaya sabi ni Santiago, the prayer of a righteous person availeth much. Dahil sustainable life ang pangako, ang nais ng ating Panginoon. Ito ay dahil walang iba. Ang kahulugan ng I am the bread of life, dahil ito ay sustained life. Kung gusto mong manatili ang buhay na nagpapatuloy sa iyo, ang ibig sabihin na to, then Jesus or Christ must be the center of your life. Anytime, all the time, all the way. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ang sinasabi ng ating Panginoon dito, I must be the center of your life. Not food for your body. Hindi lamang yung ginagawa ko. Because ang pagiging sentro ko sa buhay mo ay nagkakalugan that life will be sustained in you. If Christ will be the center of this church, naniniwala ako, ganun din ang mangyayari. Masusustain lahat, hindi kawawalan. Kung si Kristo ang sentro ng buhay ng bawat, dahil sabi niya rin, ang sino mang lumapit sa akin ay hindi magugutom. Ang sino mang nanalig sa akin ay hindi mauuhaw. These are all the situation, the condition of a seeking person. Pero yung sabi ng atin, you will be fulfilled. Ako ang pupuno sa iyo. Because I am the I am ng buhay mo. Nais ng ating Panginoon na siya yung maging I am sa buhay ng bawat sa atin, sa buhay ng iglesyang ito. Dahil kung si Kristo ang mabubuhay sa buhay na, ibig sabihin, we practice, we live our faith, then, because God ay maraming promises, we can claim all the promises of God. And one of the promises of God, dito sa talatang ating pinagbubulay sa umagang ito, ay
sustainable life. Kapatid, sa umagang ito, inahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa buhay natin. Maraming mga tao, ang dami nilang reklamo. Bakit ako ganito? Bakit ako ganon? But then, they are not sensitive how good God is to them. Gaano kabuti, gaano kadakila, gaano kabait ang Diyos sa kanila. Sapagkat madalas, ang nakikita lamang ng mga tao ay yung mga bagay na nasisira. Sa umagang ito, nais ng Diyos na ilagay tayo sa isang sitwasyon na we work for food that lasts for eternity. Because this food ay walang iba kung hindi si Kristo. Ang pagkain ito, walang iba kundi si Jesus, na muli sa umagang ito ay ating tatanggapin. Muli ay ating pagsalu-saluan sa sa banal na komunyon. Alalahanin natin yung kanyang pangako na sino mang kumain o nino mga nang lumapit kanako ene dumano king kapilan man. Ing nino mang manalig kanako ene kumaw kapilan man. Sustainable life. Life in all its fullness. Ito yung pangako ng Diyos about sa atin at pangako niya sa buhay ng iglesyang ito. Let us practice and live our faith and let us claim God's promises this morning. Tayo manalangin. O Diyos, salamat po dahil Ikaw ang tinapay na nagbibigay buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na Ikaw ang maging sentro ng buhay namin. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabay-sabay po na awitin natin ang awit dito at ihanda natin yung ating mga puso, ating mga sarili habang inawit natin ito ang awit Just As I Am. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bids me come to thee, O Lamb, my God, I come, I come. It's part, O Lamb of God, I come, just as I am.
Christ, our Lord, invites to his table all who love him, who earnestly repent of their sin and seek to live in peace with one another. Therefore, let us confess our sins before God and one another. Sa ating tayo mangumpisal, personal na pangumpisal sa ating Panginoon. Hear the good news. Christ died for us while we were yet sinners. That proves God's love toward us. In the name of Jesus Christ, you are forgiven. In the name of Jesus Christ, we are forgiven. Glory to God. Amen. How good and joyful it is when brothers and sisters live in unity. Let us love one another, for love is from God. Then if your heart beats with my heart, if love and loyalty with Christ Jesus, give me your hand. Let us now greet each other with a handshake while we say, peace be with you. Peace be with you po. Okay, peace be with you. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating the Lord be with you. And also with you, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give him our thanks and praise. It is right and a good and a joyful thing always and everywhere to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. And so with your people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Holy, 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 God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Mga kapatid, sa gabi na bago ipagkanulo ang ating Panginoon, siya ay kumuha ng tinapay. Anong siya makapagpasalamat, hinati niya ito at binigay niya sa kanyang mga lagad na ito. Kanyang mga lagad at ang wika, ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo. Kailanman kakain kayo nito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Gayun din, pagkatapos ng hapunan, kumuha siya ng saro at nang makapagpasalamat, kanyang binigay sa mga lagad. Ang wika, ito ang dugo ng bagong tipan sa ikatutubos ng inyong mga kasalanan. Kailanman iinom kayo nito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa oras na ito dahil siya ang tinapay ng buhay, siya ang tubig na nagbibigay buhay. Sa oras na ito, patuloy niyang ino-offer ang kanyang sarili para sa atin. Tanggapin natin ito at gawin natin ng may pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Upo kayo. Panginoon, salamat po dahil nakikibahagi kami sa biyaya ng buhay na inihayag mo at inihandog mo para sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat kahit na mamulot man lamang sa mga mumunaulog sa iyong mesa. Subalit dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong hawak, minarapat mo, Diyos, na magkaroon kami ng katuwiran dahil sa iyo, Kristo. Kaya narito ang iyong mga anak, Panginoon, na maglilingkod. Banalin mo, kasiyan mo ang buhay nila upang sa kanilang paglilingkod sa umagang ito at iabot at iserve yung communion sa bawat anak mo na tatanggap. Panginoon, dadaloy ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, kayo tumayo at maglingkod sa Panginoon. Dalhin ninyo sa mga anak ng Diyos sa ating kongregasyon itong tinapay at itong alak. Kapatid, kayo pong lahat ay hinanyaya ng Panginoon. Lumapit dito sa harap at patuloy nating tanggapin ang banal na komunyon sa umagang ito.
sumampalataya na hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin natin ang tinapay, gayon din ang saro. Dahil ang pangako ng Diyos, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi na magugutom kailanman. Kapatid, maranasan mo ang kapuspusan ng kapangyarihan, kadakilan at pag-ibig ng ating Panginoon sa buhay mo. Sino mang nananalig sa akin, wika ng Panginoon, sapagkat ako ang tinapay ng buhay, hindi na mauuhaw kailanman. Marami kang mga desire sa buhay mo, subalit laging bigo ang pangako ng Diyos kung ikaw ay mananalig sa Kanya. Ang lahat ng nasa mo sa buhay ay Kanyang tutugunin ayon sa Kanyang mabuting layunin sa buhay mo. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Lumapit ka na may pagpapasalamat, na may pagpakumbaba. Tanggapin ang pangako ng buhay ng ating Panginoon, sapagkat sabi niya, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Habang tinatanggap mo ang tinapay at ang saro, simbolo na ng iyong pagtanggap, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus na gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa iyo. Dahil sa kanyang pag-ibig na yan, ikaw ay nagkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos kung siya ay iyong pananaligan at tatanggapin. Ang iyong pagtanggap, pagkuha ng tinapay at ng saro, ay kapayagan ng iyong pananalig, pagtitiwala sa ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Gawin mo ng may kabanalan, ng may pagpapasalamat, at ng taus-pusong paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, katulad ng pangako ng ating Panginoon, kung ikaw ay mananalig, ikaw ay lalapit at mananalig sa Kanya sa iyong pagtanggap ng saro at ng tinapay, ang pangako niya na hindi ka na magugutom kailanman. You will experience God's provision, God's abundance. God will supply all your needs according to His riches and glory. Hindi ka na mauuhaw kailanman. God will satisfy your desires. And you will experience fulfillment and joy sa buhay mo.
Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang Panginoon habang inawit po natin give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Manalangin tamoy-tamuhan po. Walang hanggang Hanggang Diyos, nagpapasalamat po kami sa banal na misteryo na kung paanong ipinagkaloob mo ang iyong sarili para sa amin. Ipaintulot mo po na kami hahayo sa komunidad na aming ginagalawan, taglayang kalakasan ng iyong Espiritu, upang ipagkaloob ang aming sarili para sa iba, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. I-offer natin yung ating mga kaloob. Gives one spirit, one love, known in many ways. In our differences blessed. We praise one giver, one Lord, one Spirit, one Lord, known in many ways. Hallowing our name for the giver, for the gift. Praise, praise, praise. Tanggapin mo, O Diyos, ang mga kaloob na ito. Salamat sa pagpapala, sa pagbubuhos mo ng iyong pagpapala sa iyong mga anak. At salamat din po na meron kaming pagkakataon na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng mga handog na ito. Nawa, ito ay magministeryo sa maraming mga buhay, Panginoon, at magamit sa gawain ng iglesia. At patuloy mong ibuhos ang masaganang pagpapala sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Patuloy po tayong lumapit sa oras ng ating Panginoon. Habang inaawit natin itong uling awit na ikang pagdulapan, yung nais magpasalamat at patuloy na magtalaga ng buhay o mayroong tanging kahilingan sa Panginoon. Lumapit po tayo sa harapan para sa tanging panalangin para sa inyo. Habang sama-sama tayong umaawit sa oras na ito. Ikang pagdulapan, o ginuming malam, alangan ti ikang babyekan
O Diyos, bukod mong ikala ng aliwa, ano lumapit kami, pangako mo Ginoong Diyos, kaya mo kami po ipakarine, kaya mo kami itabi. Marapat mo king pag dulapanda ka, king kaming biye. Uling nung ikay yung sentro na ning biye ming iti. Ginoong Diyos, kalupa na ning kaya kang amano ring pangako mo. Ing biye atin niyang kaganapan. Ing biye atin niyang kabitasan. Ing biye atin niyang kasiguruan. Salamat uling ing pangako mo biyayang alanangga. Karing manalig, karing magtiwala, karing tanggap kaya ka. Wag Ginoong Diyos, ing tao manin to niya king bagay kaya ti kisulip. Dapat iti aliwayang pakibat. Itang tinapeng menibatan banwa. Alang aliwa nung pa naman ikaw o Kristo. At ini pa at minukiyat pasibayo. Ban kanita ing kasiguruana ning pangako mo ring ni manhalig at magtiwala kay ka. Miela king kapilan paman. Salamat o Ginoong Diyos, launiting kami pong oras ban lumapit kay ka. Ating kaming pasalamatan, pauli na ning dakal kanwanan, kang tigtog karing biyemi. Yami po buring palagpasan, ing panahon na iti, ban sebyan mi po kayong dakal pong dakal salamat. Ikayong Diyos pepasari, karing mga lagong bagay, mga yapabagi, may ganap karing biyemi. Maging karing anak mong magselebra king karelang aldobeitan. Ngayon pong paruminggong iti. Dalahin ko Ginoong Diyos, patuloy kang misaplala king karelang biye at patuloy lang mi pamatulan, maging masaya, maging nuan, laring balang panahon, mi pagkalob karela Ginoong Diyos. Ding kapatada, mi panwanan karimi aliwang kaparalanan na depatan mo king biyera Ginoong Diyos. Migtagumpe, kinayap king sakit, mi kabos, o migtagumpe king nanumang karelang pakirapan king may labasan Ginoong Diyos. Problemang mi kasolusyon. Ginoo ikayo po yung Diyos emig kulang king kapilan paman. Salamat pong dakal kaniting dakalabagay Ginoong Diyos. At patuloy kaming lalapit kay ka. Ban ding kapatid Ginoong Diyos dinapit buridang italagay karelang sarili kay ka. Wag Ginoo iking Diyos babiye kapas noon. Iking Diyos sa babiye kaganapan. Nung atsulay ka kay kami. Ala kaming pikanlapan, ala kaming piganakan, ala kaming sukat pagdudan. Uling iking Diyos babiye-biye. Iking Diyos matnube. At potang iking tatayid kaya kami kapilan man, kami mabigo, kami po mipahamak. King oras sa iti Ginoong Diyos, lauren rin kaya nga babiye dala rin karelang sarili kaya ka. Magumpisang ngeni Ginoong Diyos, ikaning mapalyari buri. Ing kaburian mo, aliwa ing kaburian daya po'y mapalyari. At dingamano mo, ilang maging mabiye panuntunan, king karelang aldoldo daraptan. Ipagkalub mo na numaning desire na ning karelang puso Ginoong Diyos. At ding linapit ating problema Ginoong Diyos, ning kaming kapatad makabukod ding at king panahon na dumalan Ginoo king mialiwang proseso na ning pamipakayap Ginoong Diyos, manilain ko king iking Diyos sa babye kapaldanan, iking Diyos sa tatalan, karing doktor, iking Diyos sa babye upaya, karing panulo, at iking Diyos sa panibatan na ning sikanan, ning kapaldanan, karing katawan na manamdaman. Ginoong Diyos, pasaklong milaki karing balang biye, balang katawan, makiarap king sakit Ginoong Diyos. At ding katawan na reti maging masilbian la, king biya sumuyo at magpatutu king kekang maya padapat, king kekang kapag mumulalan, king biyeme, king yatong iti. Salamat o Ginoong Diyos, uling dakal ka gagawa na mialiwang mangaya pabage, king biyene iglesia iti. Dalahan ko Ginoo king iking manimuna, karing sablang gawan mi pangyaning pati nga po na iti, ring kaya kami pong pamagpulong, ding mialiwang ministry sa gawan, o ding care group meetings Ginoong Diyos, at king pariminggong gawan mi Ginoo karing outreach sa Bible studies, ding junior leagues Ginoo at visitation, ring pamag ministeryo karing makatwa, karing masakit,
kapamilatanan ning kaya kami pong pamanatad banal na komunyon. At tingaliwa pang malasakit na at pamaglingap na ni iglesia iti. Ginubanalan nyo langan po reti uling balo mi po tang inggamat yu ya po yung mimingat at matnube ala kami pong sukat piganakan. Ding kapatad no ka rin amiras king panauna ning pamangulila ding pamilyang merkado. Ginudadalain ko la naman kay king ikayo po yung lumingap, ikayo po yung mamatula at patuloy manilbiyan karela. Salamat o Ginoong Diyos kapamilatanan ng kaya kang presensya ng ining kayabakan na iti, kami po kayawalan, tunay meging kapakinabangnan, linub kami, bansamba, lumuwal kami Ginoong Diyos, sumuyo, at magdalang maya pabalita, karing daklataw. At ikaw o Kristo, ing parating mayakit, karing biyami. Salamat o Ginoo, karing sablang ginamit mo ng kayabakan na iti, maging kayagum king pamanyamba Ginoo itugtog mo po yung kaya kang masaganang bendisyon karing balang metong at metong karela ating tagumpena ning pamanyamba iti king Dios patuloy mi pong i-offer patuloy ming darawon kaya kaming malugod na Dios iti po yung panalangin mi saan ming ipagkalob mo kapamilatan ng Jesucristo ang Ginoo mi. Amen. Kaluguran at kapatad king Ginoo ngayon itanggapan tamo ing bendisyonan ing kaya katamong malugod na Diyos ing linalang king banwatiato ing lugod na't pamagligtas kapamilatan ing Ginoo tamong Jesucristo ing pangako na ning kayang patnube pamakipisan king lagyo na ning kayang banal na espiritu ing kaya katamong tanggapan ngayon ang gaman king alang kapupusan. Amen.
Good morning po. Salamat king Ginoo at pasibayong iabe-abe tamo po para samban niya ing totong Dios at mipuri ya po king beda ring bawat at metong kaya katamo. At ngayon kayabakan po kaya betay ing kapatatamong Elaine Jenica Fantiliana po. Good morning. Welcome po sa ating pananambahan. And then natutuwa din po tayo kasi sa this month of August, starting August 1, yung mga kapatid po nating magbe-birthday. August 1, Charles Emil Marquez, Daryl Ray Valerio, Dean Denver Laos, Anita Bondok, Blessed Grace Wico, Norman Madrid, Arlene Paras, Ana Marie Gomez, Alberto Manalang, River Yuanos Toco, Sky Daniel David, Remsi Munoz, Harwin Macabali, Efren Sandico Jr., Tricia May Telo, Loretta Canda, Maribeth Munoz, Jonas Munoz, Rolando Dirit, Jake Ronald Laos, John Dimla, Fieldon Gonzalez, Roberto Gonzalez, Edison Bondok. Happy birthday po from August 1 to 8. Happy birthday po kaning kaya katang kapatid. Kaya rin na po kaya katangkapan niyang ba natin tamo pong fellowship, abe-abe tamo po at kumustahan. And then kaya rin na po ni kaya katamong fellowship, munta tamo po kaya sarili tamong Sunday School mula WSCS, UMM, Youth, and MAYAF. And kaya rin na po ni kaya katamong Sunday School, ausan ko lang po pansin bilang kaya kayo pong lingkod, din kaya katamong officer king MAYAF and Youth. Pakisabihan ko pong MAYAF, kaya rin na ning Sunday School, mag-meeting tamo, king office ng pastor, atin tamo po dapat, part na po ning kaya katamong evaluation na gawan this August. And calling our charge council officers po, mag-expect tamo pong meeting for the first quarter na ning August po. Kailangan tayo pong kumustan, i-check po, evaluate ning kaya katamong first quarter na ning gagawan tamong conference year. And then dito pong may banggit na district meeting po, ay district concern po, makipag-ugnayan kayo po kang pastor. Dito pong, lalo na po din kaya katamong lay servant, dito pong in-announce a date. Take note tala po deta. At ito di po rin kaya katamong kapabaluan para kaya katamong iglesia. Good morning po. Para rin kaya katamo pong kaya katamong care group meeting, kaya alas 2 po yung kaya katamong schedule instead of 1 p.m. para to give way kaya tapong MAYAF meeting youth ne retang kaya katamo pong primary group kaya UMC Doc 2 p.m. po yung kaya katamong care group meeting.